Sunday Gospel ang Ebanghelyo ating pakinggan, ang biyaya ng Diyos sa atin ngayon linggo. Topic, Jesus healed and came back to life. At ayon sa Ebanghelyo ni San Marcos chapter 5 verse 21 to 43 at ito ang introduction. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kapangyarihan at kahabagan ni Jesus sa pagpapagaling ng mga may sakit at pagbibigay ng bagong buhay ayon sa Ebanghelyo, at mayroong mga mahahalagang aral at punto na makikita at matutunan dito. Una, pagtitiwala at pananampalataya, trust and faith. Si Jairus, isang pinuno ng sinagoga, ay nagpakita ng matinding pananampalataya kay Jesus nang humingi siya ng tulong para sa kanyang anak na malapit ng mamatay. Ipinakita niya ang kanyang tiwala sa kapangyarihan ni Jesus na makapagpagaling sa pamamagitan ng paglalapat ng kanyang mga kamay. Ayon sa supporting verse. Ngayon ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita, ayon sa Hebreo chapter 11 verse 1. Sa talatang ito, ipinapahayag na ang pananampalataya ay ang paniniwala sa mga pangako ng Diyos kahit na hindi pa ito nakikita o natutupad. Ito ay ang pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang mga plano at pangako, kahit pa hindi pa nararanasan ang mga ito sa kasalukuyan. Ang pananampalataya ay nagbibigay ng lakas, katiyakan at pag-asa sa bawat mananampalataya sa kabila ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Pangalawa, pakikinig kay Jesus, listening to Jesus. Sa kwento ng babaeng dinudugo, ipinakita niya ang kahalagahan ng pakikipagsiksikan at pakikinig kay Jesus. Meron na siyang napakinggan na salita o nabalitaan kay Jesus. Kahit sa gitna ng maraming tao, siya ay nagtiwala na kahit ang pagdampi lamang sa damit ni Jesus ay magdudulot ng pagpapagaling sa kanya. Ayon sa Lucas chapter 10 verse 38-42, sinasabi sa talatang ito na habang si Marta ay abala sa pagluluto at pag-aayos ng mga bagay, si Maria naman ay nakaupo sa piling ni Jesus, nakikinig sa kanyang mga salita. Sa huling bahagi ng kwento, sinabi ni Jesus na si Maria ang pinili dahil sa pagiging mabuting tagapakinig sa kanya. At pangatlo, kahalagahan ng pag-asa. Importance of hope. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pag-asa. Kahit sa mga sitwasyon na tila walang pag-asa, ang pananampalataya at pag-asa sa kapangyarihan ni Jesus ay nagdudulot ng himala, kagalingan at pagbabago sa buhay. Ang pag-asa sa Diyos ay nagbibigay ng liwanag at patnubay sa mga taong nangangailangan ng gabay at katatagan. Ayon sa Awit, chapter 42, verse 11, O Diyos, umaasa ako sa iyo, makakapagbigay ka ng lakas sa akin, kaya't nakikiusap ako sa iyo. Sa talatang ito, ipinapahayag ng salmista ang kanyang pagdulog ng kanyang pag-asa kay Diyos. Ang pag-asa ay nagbibigay ng lakas, pag-asa at kaginhawaan sa puso at isipan ng mga nananampalataya sa harap ng mga pagsubok at hamon sa buhay. Pang-apat, awa at kalinga, mercy and protection. Ang mga pangyayaring ito ay nagpapakita ng awa at kalinga ni Jesus sa mga taong nangangailangan. Siya ay nagpapakita ng habag at pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang pagpapagaling sa mga may sakit at pagbibigay ng bagong buhay sa namatay. Ang konsepto ng awa at kalinga ay mahalaga at matatagpuan sa Awit, chapter 103, verse 13. Kung paano nahahabag ang ama sa anak niya, gayon siya nahahabag sa may takot sa kanya. Ayon dito, ang paghahambing sa pag-aaruga ng isang ama sa kanyang mga anak ay nagpapakita ng kahalagahan ng relasyon ng Diyos sa kanyang mga alagad bilang isang mapagmahal at mapagmalasakit na ama. Sa huli, sa kabuuan ng Ebanghelyo ni San Marcos chapter 5 verse 21 to 43 ay naglalaman ng mga aral at katotohanan ukol sa una. Pananampalataya, pangalawa. Pag-asa, pangatlo. Pagtitiwala, pang-apat. Awa,
at kalinga na nagpapakita ng kapangyarihan at pagmamahal ni Jesus sa kanyang mga alagad. Anumang panahon, anuman ang sitwasyon, pananampalataya sa Diyos ang sagot. Subscribe to Bro Chris channel at Reels Bro Chris Montadraya Jr. now para sa pangaral at payo mula sa Panginoon. Thanks God. Nawa nagustuhan niyo ang video ang Ebanghelyo. Sa ngayon lang po nakapanood ng video, ay follow niyo po si Brother Chris sa kanyang YouTube. Please subscribe at Bro Chris channel at follow sa kanyang Reels at like, comment, and share. Thanks for watching and listening. God bless you.